Good morning. Hello, hello. Good morning. Live na po tayo. Hallelujah. Good morning. Sino ang gising niya? 8:30, Sabado. Good morning, good morning. Wala tayong live mamayang gabi siguro kasi may trabaho ko. Good morning muna. Good morning, good morning. How are you guys? How are you? Live na po tayo. Live na po tayo. Type natin muna. Live na po tayo. Alright. Live na po guys. In a way. Live na po tayo. Alright. Makinig po tayo mabuti, pakiusap. Ang live natin dito po, hindi po ito denominasyon, hindi po siya sekta, hindi po siya reliyon. Kaya po tayo nagtuturo dito upang malaman ng tao ang tunay niyang katauhan, ang tunay niyang kapangyarihan, karapatan, obligasyon, responsibilidad. Kaya siya nasa mundo. Ibig sabihin, ang tao po ay dayo lang sa mundong ito, ngunit ang mundong ito ay pinamumunuan ng tao. So ating ipaliliwanag, ano ang ating katauhan, ano ang Diyos, at ano ikaw, ano ang sinasabi nilang relasyon sa Panginoon. Okay, pumunta po tayo sa ating talata bago tayo mag-pray. Wala pang nakasin, okay lang. Dito po sa Efeso, chapter 4 ng Efeso. Habang nagkakape tayo, Efeso chapter 4, Ephesians chapter 4, simulan natin sa verse 6. One God and Father of all. Nawain po natin, isang Diyos at Ama ng lahat. Dito pa lang makikita mo kung sino ama mo. Kung ang Father mo ay Diyos, ano lahi mo? One God and Father of all, who is above all. Higit sa lahat. And through all, sa pamamagitan ng lahat, and in you all, at nasa ating lahat. Efeso 4:7, but unto every one of us is given grace, divine influence upon the heart, and the reflection of the life who is God. Banal na pagkahawa sa puso at refleksyon ng buhay ng Diyos. Ibig sabihin, nakikita na buhay ng Diyos, refleksyon. At may hawa. Ang hawa, ibig sabihin, kaisa ng banal na Diyos. Hindi nahawaan ka lang tapos daliri mo lang nahawaan. Hindi, pag sinabing hawa, para ito sinasabi ni Kristo na ginagamit sa tinapay, yung yeast, isang buong minamasa na harina, haluan mo ng yeast. Huwag mo sabihin anong hinalo mong yeast doon, nahawa lang yung kapiraso ng harina. Lahat yun hawa, kapatid. Kaya sabi niya, huwag kayong pahahawa sa libadura, yeast ng reliyon, mga reliyoso. Yan ang ibig sabihin. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ano ang great gift of Christ? According to the measure of the gift of Christ. Sang-ayon sa sukat ng regalo
ni Kristo. Verse 8, wherefore he said, when he ascended on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. Yung siya umakyat sa langit. Sabi sa Tagalog, kaya sinasabi niya na umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Verse 9, ngayon ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa dakong kalaliman ng lupa. Nang bumaba siya sa kalaliman ng lupa, lahat ng captives, lahat ng bihag doon, ng Hades, kinuha niya at dinala niya sa itaas. Nandun si Moses, kung nandun siya, nandun si Adan, naroon sina Noah, naroon sina Jacob, sina Abraham buong Israel, naroon ang mga taong hinuli ng kadiliman. Tinubos ni Kristo lahat yon. Hindi lamang ikaw na buhay, lahat, pati patay. Kinuha niya, bumaba siya sa ilalim ng lupa at kinuha niya lahat. Dinala niya sa itaas. Amen. Father Almighty, salamat po sa karunungan mo sa umagang ito. Salamat sa pagbubuhos mo uli ng kaalaman upang maalaman namin sino kami at sino ka. At ano ang aming misyon, ang aming responsibilidad, ang aming authority dito sa mundong nakikita. Banal na Espiritu, Ama, narito kami. Kaisa mo. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng karapatan, pakialaman itong meeting namin. Sa pangalan ng aming katuwiran na si Yesu Kristo. Upang ikaw ang mamuno, ang iyong anointing dumaloy sa lahat na makikinig, sa lahat na makapanood ng video na ito. Dahil ang lahat-lahat ay sa pamamagitan mo. Father, God Almighty, we give you honor and glory in the mighty name of our righteousness, our life, our being, Yeshua HaMashiach. Amen. Angels of God, go forth. We dispatch you in the mighty name of Yeshua. Go forth. Do your ministries now. Amen. Hallelujah. Verse 9 tayo. At ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Hindi po mapuspos ng sinumang tao lamang. Kundi Diyos mo umakyat sa taas upang sakop niya lahat. Kundi siya umakyat sa taas, hindi niya masasakop ang lahat. Ito ang buhay Kristo, kapatid. Ito ang buhay Kristiyano. Baka pagkaunawa natin Kristiyano lang, kapatid, pupunta tayo sa church, no? Sumasali doon sa palakpakan, awit-awitan, tapos uwi na. Magantanda, no? Okay na, Kristiyano na ako. Kapatid, please, may kalaban tayong napakatalino. Ang tawag sa kanya ay Diyos, kapatid. Diyos ng sistema ng sanglibutan na ito. Diyos ng buhay sa sanglibutan na ito. Sakop niya lahat yan. Diyos po siya. Hindi siya nag-iisa. Meron po siyang hukbo. Pakiusap, kapatid. Makinig ka. Isa sa ating gustong baliin, ito. Makinig.
ang ating palasak na alam na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Ang buhay sa mundo ay hiram lang. Yan po ang pinamumunuan ng Diyos ng sanglibutan. Ulitin ko po. Pag ang alam natin na hiram lang ang buhay, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Bias po ang Panginoon. Ano ang bias? Hindi po siya parehas. Hindi po siya faithful. Pag ganyan ang alam natin. Hindi natin alam, hiramin natin ang buhay. Yan ang gustong marinig ng Diyos ng sanglibutan. Hindi po totoo yan kung alam mo kung sino ka. Ulitin ko. Yan po ay kasinungalingan sampal sa mukha ni Kristo. Pag sinabi mong hindi mo alam kailan ka kukunin ng Lord. Hiram lang ang buhay. Dumating po si I am sa iyo at sa akin. Hindi niya sinabing dumating si I am. Sabi niya magnanakaw na ito dumating para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit si ako nga, si I am, ay dumating sa iyo para magkaroon ka ng buhay. Hindi po sila para magpahiram ng buhay. Pag dumating si I am na buhay sa iyo at sa akin, hindi po hiram yan, kapatid. Pag dumating si I am na buhay, si Zoe, everlasting life, kapatid, sasakupin niya ang lahat ng iyo. Ngunit, kahit sakop na niya ang lahat, kung ayaw mo, sasabihin mo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Ang buhay ay hiram lang. Lalapain ka ng dyablo, kapatid. Tatantarin ka niya ng pino-pino. Baka hindi mo lang. Pagdating ni I am sa'yo, wala ka na ibang buhay kundi si I am. Diyos kataas-taasan. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam, hiram ang buhay, kaya dumating si I am. Para itong magnanakaw na dumating para magnakaw, pumatay at magwasak, ay never na malapitan ka. Ikaw na ang piloto ng buhay mo. Ikaw na ang maghahari sa buhay sa mundong ito. Ang Diyos ng sanglibutan na pinalayas na sa trono, nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Kaya sinabi ni Kristo sa pangalan ko, sa katauhan ko, palayasin mo ang diablo na yan. Bakit? Magbaba siya sa iyo. Ipatong mong kamay mo sa mga gawa niya, masakit. Gagaling ng may sakit. Bumuhay ka ng patay. Dahil itong demonyo dumating para pumatay, wala nang kapangyarihan sa iyo. Ang gawa niyang pagpatay, baliktarin mo. Pigilin mo, palayasin mo, at ibalik mo ang buhay sa tao. Tapos sabihin mo, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Lord, hiram ang buhay, bumubuhay ng patay ang mga anak ng Diyos, kapatid. Huwag mong sabihin, hindi mo alam kung kailan ka mawala sa mundong ito. Ikaw ang masusunod kung kailan mo gusto. Hindi natin alam. So, gusto mo ba yon, kapatid, na hindi mo alam kailan ka kukunin, madisgrasya ka niya, masagasaan ka, okay na? Okay ba sa'yo? O pag-aaralan natin yan? Hindi totoo yan. Pag-aaralan natin, Baka mamaya sasabihin natin, hindi natin ginagawa trabaho natin. Ginagawa pa namin trabaho namin dito, sa lagi. Alright. Verse 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay mapuspos niya, kapatid.
Itong umakyat na ito, bumaba sa iyo at sa akin si I am para mapuspos mo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, sakop mo. Verse 11, at pinagkalooban niya mga iba na maging apostol. Ito ang gift of Christ. Sabi dito kanina, sa verse 7, datapat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ito ang kaloob. Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Itong apostol, kapatid, may kaloob ito. Anong kaloob? Tatagtarin ang kanyang mga katawan. Papatayin. Susunugin. Ang iba sa kanila nilagari. Hindi lagari na tsenso, ha? Wala pang tsenso nung araw. Di okay lang yung nilagari ka, tsenso eh. Bilis noon, patay ka agad. Lagarin ka mano-mano mula dito. Ha? Tapos habang nilalagari ka, nagsisigaw ka. Tanggapin niyo si Kristo, siya lang daan, katotohanan at buhay. Kaya mo yan? Hindi ka tinawag na apostol, kapatid. Hindi mo kaya yan. Pero sila, sinusunog, kapatid. Andon, nakatayo sila, nakagapo sila, nakatayo sa mga kahoy na susunugin. Nung sinindihan ng kahoy, hinay-hinay sila na susunog. Hanggang sa naagnas itong bibig ni Filipe ba yun? Habang nasusunog ang katawan niya, nagsasalita siya sa mga nanonood sa kanya kasi nakapanood lahat ng tao sa labas Doon sa publiko siya sinunog. Nagsisigaw pa rin siya Tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo. Siya lang daan, katotohanan at buhay. Nang huwag kayo mapunta sa paghuhusga. Huwag kayo mapunta sa impyerno. Tanggapin ninyo hanggang sa nasunog na siya rin, nalaglag na ang baba niya. Nagsasalita pa rin siya. Yan po ang kaloob. Grace. Kaya akala mo, gagaya ka sa kanila. Sila po ang mga unang bunga ng banal na espiritu. Akala ng mga pari, hindi sila mag-aasawa dahil ganyan daw si Pedro. Akala ng iba, iiwan nila, katulad ni Pedro. Ganyan daw si Pablo, di nag-asawa. Akala ng iba, gagayahin nila si Pedro. Apostol Pedro, na iniwan ng pamilya, lahat, pati kabuhayan, para magsilbi daw sa Panginoon. Apostol ka ba? Sila ang first fruit of the Spirit. Baka hindi mo kaya yun. Baka hindi mo kaya ipapako ng baliktad. Huwag tayong ego-tripping, kapatid. Ang ministry hindi ego. No, may kanya-kanyang kaloob. May kanya-kanyang kaloob ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ito, apostol. Apostol. Ang mga apostol na ito, evangelista rin, propeta rin. At ang mga iba ay propeta. Huwag tayo magsasabi si prophetess ganito ako, si prophet ganito ako. Sila pa mismo nagsasabi Ang title, sila mismo nagtatawag sa sarili nila. I'm prophetess gano'n. I'm prophet ganito Kapatid. Ang mga propeta po ay may sukat na kaloob ni Kristo. Iba po ang nagpaparapesay, iba po ang propeta. Mababasa mo sa Acts 19. May mga anak doon si Philip. Philip ba? Na mga babae nagpaparapesay. Ngunit mayroong binanggit na propeta mismo. Iba po yung nag-prophesy ka, binigyan ka ng word of prophecy. Iba po yung propeta na tinawag sa ministry. Iba po yun. Huwag ka magpo-propeta para lang sumikat ka sa online o sa ibang tao. That is KSP. Wala po yan sa katauhan ni Kristo. Hindi po tayo nasa ministry para mapansin. Wala po tayo sa ministry para sabihin na mas magaling tayo sa kanila.
No, hindi po ganun ang buhay Diyos. Hindi po insecure ang Diyos. Hindi po siya kulang sa pansin. Ha? Please, maging maunawain tayo. Diyos ito, buhay Diyos ito ang pinag-usapan natin. Ang iba ay evangelista. Nag-i-evangelize po tayo. Opo, lahat ng Kristiyano dapat mag-evangelize. Dapat po mamahagi, humayo. Ngunit ang mga evangelista na tinawag kapatid, umuusok ang anointing nito. Walang evangelista na hindi nakakapagbuhay ng patay. Walang evangelista na hindi nakapagbigay ng paningin sa bulag. Wala pong evangelista na aandap-andap. Ang evangelista po humahayo sa kasuluk-sulukan. Doon sa hindi kaya pasukin ng normal na Kristiyano, kapatid. Pinapasok nila yon. Dinadala ang mabuting balita doon. Ito yung mga taong may gift, may biyaya ng katapangan. Wala itong sinisino, wala itong ginagalang. Kay bansa ng Saudi Arabia pa yan. Bansa ng mga pirata yan. Bansa ng mga rebelde yan. Papasukin niya yan. Patay kung patay itong mga ito, kapatid. Matindi ang tapang ng mga ebangelista. Kung tinawag kang ebangelista, hindi po unfair ang Diyos na tinawag kang ebangelista tapos mayroon kang bilingunin pa. Hindi po. Wala kang nililingon, wala kang babalikan. Pag alis mo, alam mo, maaari hindi ka na makabalik. Yan pong ebangelista. Nag-i-evangelize tayo ngayon dahil bunga tayo ng mga ebangelista. Nagawa na ang lahat ng evangelism, kapatid, ng mga first fruits. Inaanin na lang natin ngayon ang anointing ng evangelist. Kaya kahit dito sa online, nag-i-evangelize tayo. We are more than conquerors. Huwag po yung magkukumahog ka. Iiwan mo pamilya mo para mag-evangelize. Pagbalik mo, gutom pamilya mo. Hindi po ganyan. Mag-evangelize ka. Ngunit hindi ka ebangelista. Kung ebangelista ka talaga, hindi pa hintulutan ng Diyos na mayroon ka pang babalikan. At gugutumin mo yung pamilya mo. Tapos sabihin mo, ebangelista kasi ako eh. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun. Binigyan ka ng asawa at anak, 4, 5. Tapos tinawag ka ngayon ng Panginoon, padala ka doon sa Vietnam. Hayaan mo na magutom pamilya mo. Ganun ang Diyos. Hindi yan ang Diyos ko. Di ba, Lina? Hindi yan ang Diyos ko, kapatid. Hindi ako panatiko. Sabi ko nga kung mag-preaching din lang ako ng lesser truth, kapatid, Sabado ngayon, kung magpupunta ako sa church at lesser truth din lang ang aking ipaliliwanag, maglaro na lang kami ng mga anak ko. Mamasyal kami, mag-enjoy kami, mag-banding kami. Anong preaching? Yung lesser truth din lang, kapatid. Ba't ako hahayo? Para ano? Para makilala? Para mapansin? Hindi ko kailang mapansin, kapatid. Maniwala ka sa akin. Nakaupo ako sa kanang kamay ng Diyos. Hindi ko kailangan ng kung anong pansin. Ako ang fullness of the Godhead dito sa mundo. Hindi ko kailangan na papansin sa kung ano kanino. I don't care. Ayaw maniwala sa akin, okay lang sa akin yun. Para pansinin mo ako, kaya nasa ministry ako, tapos na ako sa ganang katangahan, kapatid. Kaya sinasabi sa inyo, dahil naranasan ko lahat yan. Pagkatapos ko mag-preach, ang galing ko ha. Ang galing ko. Tingin ko sa sarili ko, ang galing ko. Anong galing? Saan ka? Kung hindi ka rin lang tinuruan ng Diyos. Saan ka pinulot? Galing ka kulungan na.
galing kang buhay daga ah. Kundi dahil sa tinawag ka ng Diyos, saan ka na? Ha? Yan. Pagkatapos ang sunod, at mga iba'y pastor. Maraming tatawag na pastor, kapatid. Maraming gusto tawagin pastor. Pastor, pastor. Oh, lahat yung pastor. Pero walang kasing lupit sa dukha. Ninanakaw ang pera ng gobyerno. Nilalagay sa bulsa nila, sa bank account nila, mag-abroad dito, mag-abroad doon. Pagdating sa abroad, parinig dito, parinig doon sa mga Kristiyano. Wala nga kaming, alam mo, ang pamasahin namin din sa airport, purihin ng Panginoon, binigay ng mga kapatiran. So by faith po, uwi din kami ganyan din. Parinig. Parinig. Pupunta kami, tatawid kami sa border eh. Sino kaya dito makasama namin, pwedeng makasama namin sa border para pagdating doon sa border sa kabila, magtuturo, sis, ang ganda niya, no? Gusto ko yan, Brad, gusto ko sana yan, no? Mga pastor ito. Parinig, 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 paribili sila ng pangregalo nila pauwi. Pero pagdating sa dukha, my goodness, kapatid, itong mga hindi alam ang kanilang tunay na katauhan, pumapalakpak po ang diablo na umatungal na parang leon. Parinig dito, parinig doon, imbitahan ng preacher dahil may pera para pagdating doon sa church niya, magbibigay daw ng malaking offering. Kaya imbitahan natin yan, mayaman yan. Makikita niya dito, inimbitahan ako para mag-seminar. Hindi pala seminar. Inimbitahan ako sa kanilang evangelism teaching. Parang pagtitipon tungkol sa evangelism. So ako daw speaker. Okay, pagdating ko doon. Bago pa mag-speech, kantahan sila ng mga lesser throat na kanta. Baguhin ng kanilang buhay. Anong baguhin ng buhay? Ano ba buhay mo? Di ba si Kristo? Now, babaguhin mo pa. Ano, gawin mo demonyo? Anong gawin mong buhay tao lamang? Buhay ng Kristo nga, siya yung buhay Diyos ka na, babaguhin pa. Hindi binabago ang buhay ng Kristiyano dahil Kristiyano na buhay niya eh. Ang buhay niya Kristo na eh. Buhay niya Diyos, si I am eh. Ano pang babaguhin mo ron? Sabi kong babaguhin mo ito, ang kaisipan mo. Tinuro sa akin, ito hindi pagawa yung pastor, extension namin yan. Gusto ko makapartner ka. Kaya pala ko inimbitahan doon. Hindi dahil sa dala kong mensahe, kundi dahil sa dala kong pera. Wala akong inagrihan sa kanya. Mag-agree ka, tatanungin mo, ganito eh. Magkano ba yan? Magkano ba kailangan dyan? Yan ang gusto na marinig. Wala akong sinabing ganon. Nag-preach ka mo ako. No, kasama ko yung mga youth natin. Kasama namin yung youth. Palakpakan yung mga members. Noon lang nila narinig ang kapiranggot ng greater. Tuwa yung mga leaders. Ay sunod, hindi na ako inimbitahan. Wala siyang pakialam. Dahil mismo siya nagpo-post sa Facebook. Ipag-pray niyo po ako, may sakit ako. Ha? May sakit ako. Kapatid. Ha? Hindi ganyan ang pastor. Ang pastor po nagpapagaling na may sakit. Ang pastor po maawain sa tupa. Nagpapautang po sa Panginoon ang pastor. Dahil maawain siya sa dukha. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Hindi po mapang-api ang pastor. Na kailangan mo lang members na may pera. Pero pag talikod noong nagbigay ng pera sa iyo, alipustahin ng leaders mo na siya'y makasalanan dahil mayroon siyang niniwan siya ng asawa, nag-asawa siya uli, pero pagdating nung ngitian kayo dahil madalas siyang libo sa inyo, kaipokrituhan. Hindi po ganyan ang pastor. Ang pastor po, tinataya niya ang buhay niya para sa kanyang mga tupa.
Yan po ang pastor. Ha? Huwag tayo patawag-tawag ng pastor para lang mapansin. Ha? Pakiusap. Tatantarin ka hinay-hinay ng diablo. Baka hindi mo alam. Yung cancer po, ang tumor sa utak, pagtatadtad na hinay-hinay yan sa utak mo. Yun. Nagkatumor. Dahil mismong mga dukha, kung ituring niya, pastor! Kung ituring niya ay mga daga. Kung alipustahin, kung palayasin sa harapan niya porket mahirap. Mabuti wala ako nun. Nandun ako kahit na mayor siya. Duduruin ko siya. Sabihin ko sa kanya, mga vice mayor doon, mga kaklase po natin. Mayor doon, kaklase natin. No? Pare-pareho lang kami nung araw. Walang-wala. Tapos ngayon, gaganon-ganon yung mga mahihirap. Nadaan ako doon. Sabihin ko sa iyo, kapatid, hindi ako yung pastor na hindi ayaw ma-offend ang tao. Ino-offend ko lahat pag mali. Para magising tayo sa tunay nating katauhan. At ang iba'y mga guro, teacher, ang guro po, doktor. Huwag kang maguguro-guro kung nahihiya kang i-diagnose ang tao. Kaya ka naging guro sa ministry, kapatid, para i-diagnose. Alam mo yung diagnosis, alam mo yun, trabaho ng doktor, yan, guro. Kung may sakit ang tupa, alam mo, masakit ang mga pastol, alam mo, sabihin mo sa kanya, sakit niya. Sinabi ko sa pastor, natang ko, nag-iiyakan sila, pipray isa-isa, nakaluhod sa bangko. Sigaw pa, Lord, baguhin mo ang buhay namin. Yun, sinabi ko sa kanila, diniagnose ko, wala nang babaguhin sa buhay mo, pastor. Dahil ang buhay mo, Diyos. Ang binabago na lang ay ang iyong kaisipan. Renewing of your mind. Hindi ibig sabihin na ang natural mind mo ay baguhin mo. Hindi. Ang natural mind mo, lumipas na. Ang sino man na kay Kristo ay bago ng tao. Ang lahat ng luma, lumipas na, pati utak mo, pati kaisipan mo luma. May bago ka na ngayong kaisipan na kaisa ng buhay na Kristo na buhay mo. Kaisipan ni Kristo. Yung sinabi renewing, repenting yon. Repent. Ibig sabihin ng repent, dalhin mo sa itaas ang iyong pag-iisip, ipasakop mo yung kaisipan na yan sa itaas. Ang buhay mo na Kristo na taga-itaas, may kaisipang itaas. Ipasakop mo lahat ng desisyon mo sa kaisipan mong taga-itaas, kaisipan ni Kristo. Unang Korinto 2:16. Yung mga desisyon, maliit na bagay, hindi mo kayang desisyonan. Bakit? Kasi ang natural mind hindi nakasakop sa kaisipan taga-itaas. Kaya ayun, nagli-labor. Ayun, naghihirap. Biro mo, papasok sa ministry, hindi mo alam kung sino ka. Dahil sa mulat-mula, yan natutunan natin. Pag-graduate sa Bible School, minister na ka, pastor na, eto na, in-ordain na. Kuha kayo ng master's degree, kuha kayo ng management course, na master in business management. Okay, minsan di umattend, yung teacher, member ng kanyang church. Sabi niya, pastor, sige, huwag ka na umattend. Yung thesis mo, ako na bahala. Ayun, mag-preach ka lang mag-preach. Pagkatapos, may masters. Kailangan sa denominasyon graduate masters of theology. Gaganda pa ng barong namin Pagkatapos, inibitahan ako sa kanyang church. Nag-preach ako dun. Nag-cast out ako. Pagbaba ko, sabi sa akin, bro, hindi ba pag binanggit mo yung pangalan na yung ini-invoke mo siya? Kagagraduate na ito na masters sa theology. Sabi ko, saan mo nabasa yung pambira ko naman? Saan mo nababasa yun? Basahin mo nga sa akin. Ganyan, alam mo na. So, naunawa naman natin kasi yun ay kamangmangan, espiritu ng kamangmangan.
Hindi ganyan. Pag tinawag kang guro, nagdadiagnose ka kapatid. Kita mo ako, ewan ko kung napupunaan nyo. Marami sumasama ang loob sa akin galit. Pero dati yung panahon, pasalamatan nila ako. Wala akong pakundangan. Review kita kung mali ka. Mali pagkaunawa mo sa sarili mo. Kaya sa seminar natin, ginagastusan natin yan. Pati venue, pati pagkain na catering dyan, gastos natin yan, kapatid. Libre pamasahe kung wala kang pamasahe. Pati aeroplano, pina-aeroplano natin sila. Maturuan lang natin para malaman nila mali ang kanilang doktrina. Binabasa natin sa harapan nila ang Bible. Una nilang marinig, galit sa akin. Pulto daw ako. Kung ano tinuturo ko, o ngayon, pasalamat siya. Abroad siya. May sarili siyang radio station na, radio program na. Dati, gumagapang na parang daga. Pinadala natin pa kunti-kunti. O ngayon, abroad na. Bakit? Nalaman niya. Saka siya nagsabi, totoo nga pala ito. 1 plus 1 equals 2 lang. Hindi natin kasi kinikwenta eh. Tatay mo Diyos. Hindi ba? Anak ka ng Diyos. Opo. Ano lahi mo? Tao po. Yan. Hindi matanggap. Anak ka ba ng Diyos? Opo. Pinanganak ka ng Diyos? Opo. Born again ka? Opo. Born from above. Pinanganak ka mula sa itaas. Saan ka pinanganak? Sa ibaba o sa itaas? Sa itaas po. Taga-itaas ka, taga-ibaba? Taga-itaas. Ano talaga ang tunay mong kapaligiran? Sa ibaba o sa itaas? Sa itaas. So dala-dala mo dito yung kapaligiran na yan. Bakit? Taga-itaas ka eh. Anong mundo mo? Sa itaas. Didalhin mo rito yan. Kaya kang ambasador eh. Para ito patupad dito ang gobyerno ng taga-itaas eh. Tapos sabihin mo, tao ka lamang. Hindi pwede. Hindi ka pwede magpatupad ng kaharian ng Diyos dito sa ibaba. Nang taga-ibaba ka lang. Hindi ka taga-itaas. Come on. 1 plus 1 equals 2 eh. Hindi pa kasi, ayaw kasi pansinin. Huwag mo sabihin na mapalayas mo yung Diyos ng sanglibutan na tinapon sa ibaba. Kung taga-ibaba ka rin, mababa ka pa sa Kanya. Kaya siya naghahari-harian sa iyo eh. Pinalayas na siya sa trono eh. Pinamumunuan ka pa niya, taga-itaas ka. Sabi ni Kristo, ako taga-itaas, kayo taga-ibaba. Siya ka pinanganak, sa itaas. So anong tunay mong kapaligiran? Itaas, dala-dala mo dito yan. Bakit? Ang buhay mo taga-itaas eh. Buhay mo Diyos eh. Dala mo dito yan, atmosphere na yan. Ikaw magpapatupad ng atmosphere, ng environment, ng kapaligiran, ng taga-itaas dito. Dala mo eh. Ikaw ang inumbahada eh. Bakit ngayon, papayag-payag ka ng buli-bulihin ng taga-ibaba? Oh, come on. Nilalang lang natin sila eh. Nung tayo nasa Ama eh. Di ba nilalang ng Diyos sa mga anghel? Nung nilalang ba yung mga anghel, nando ka sa Kanya, kaysa Kanya, hindi. Come on. Yan, dito galit na galit sila. Piri mo. Dinala kita sa Malacanang. Tatay mo, si Digong. Di mo kilala na tatay mo si Digong. Dadaling kita doon, sabi ni Digong, ay salamat, dinala mo yung anak ko. Oh, ito po, Mayor Digong, ito. Anak niyo, nadala ko po. Salamat anak, salamat. Oh, tagal-tagal kong nahanap ng anak ko. Oh, anak ha, mula ngayon dyan ang kwarto mo ha, ito opisina mo, gagawin kita nga ito, ganun. Okay, hindi ka na pwede mag-jeep ha, baka i-assassinate ka. Hindi ka na pwede mag-bus ha, marami na kaabang. Ha? Mga Diyos ng sanglibutan. Ha? Meron tayo sariling helicopter. Ha? May jet tayo anytime, katawag tayo. Hindi alam kung bumabiyahe tayo, hindi na tayo pwedeng abutin ng mga NPA na yan. Ayaw mo? Galit ka pa sa akin? Come on. Huh. Dahil sa gapos, pagkabulag, na binulag ng Diyos ng sanglibutan. Tingnan natin, anong trabaho natin? Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Ito ang trabaho ng nasa ministry for the perfecting of the saints. Asa nasa King James Version na. For the perfecting of the saints. Perfecting, hindi po equipping ha.
Sa ibang translation, equipping. Ang equipping, bibigyan mo equipment. Para bang bagong panganak na sanggol. Sabihin mo, alika dito baby, bibigyan kita ng sense of touch. Sense of hearing. Bibigyan kita ha. Parang sinabi mong ganyan. Equipping tawag doon. Ang sanggol, kahit po hindi malaking bata yan, hindi binata o dalaga, kompleto po yan. Tunay na human being na yan, tawag na human. Hindi mo na kailang dagdagan yan. Ang gagawin mo bilang kuya, ate o magulang, ituro mo sa kanya paano gamitin ang nasa kanya na. Yan sinabing perfecting. To perfect the saints sa ikasasakdal ng mga banal. Ngunit hindi siya kayang isakdal ni numang banal kung hindi siya maniniwala na siya ay banal. Saints, bakit banal siya? Anak siya ng banal na Diyos. Lahi niya banal. Ang DNA niya banal. Dito na naman galit na naman yung mga pastor. Dahil sila daw yung mga tao lamang likas na makasalanan. Hindi mo pwede i-perfect yan, kapatid. You can never perfect a sinner. No. Hindi natin pwede i-perfect, isakdal ang mga likas na makasalanan. Kahit hindi na siya likas na makasalanan, pero paniniwala niya likas siya makasalanan, hindi natin kayang isakdal yan. Hindi natin kayang i-perfect yan, kapatid. Kaya napakarami sa kanila. Matatalinong galing ko magsalita, sabi ko sa iyo. Sikat lang sikat sa buong mundo. Kamakailan, patay sa kanser. Bakit? Tingnan mo kung ano ito. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawang paglilingkod. Paggawang paglilingkod naman kasi tinawag ng Tagalog, hindi kayo kung paano nila ma-translate ito. For the work of the ministry. Pag na-perfect na ang saints, kapag naturuan na ang banal paano gamitin ang mga senses ng Espiritu sa kanya, spiritual senses, pwede na siyang ipadala sa imbahada, sa embassy. Sa embassy, may ambassador. Ang ministry po ay imbahada ng taga-itaas na mundo o bansa dito sa mundo sa ibaba. Itong mga nasa ministry, hindi po basta-basta ambassador. Pupunta sila doon sa imbahada, sa embassy, para mag-train, matuto palalo, hanggang sa darating ang panahon, sila ay maging ambasador na. Little children, young men, fathers. Ganun po. Pero lahat ito may kakayanan maging ambasador. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang edifying dito, para sa pagpalakas ng katawan ni Kristo, hindi po yung malakas lang loob mo. Hindi yung malakas ang anointing mo. Katulad ni Elijah. Malakas ang anointing pero namatay sa sakit. Ang edifying dito, complete, wholesome. Pati katawan mo lumalakas. Na kapag dumikit ang virus, wasak ang virus. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Hindi pa yung malakas lang ang loob mo, nakapagpalayas tayo ng dyablo, nakapagbuhay tayo ng patay. Katulad ni Elijah, patay na. Pati buto niya, nadikit ang patay, buhay. Buto ni Elijah, tinapon ang patay doon, nadikit sa buto niya, nabuhay eh. Matindi ang anointing niya. Patay na siya, nandiyan pa sa buto niya ang anointing niya. Bakit siya namatay sa sakit? Dapat matuto tayo. Ito sinabing edifying upang lumakas ang katawan ni Kristo. Kasama po yung buto at laman ni Kristo. Lumakas. Ibig sabihin, puno ng anointing. Katawan ni Kristo, the anointed one eh. Ang buhay mo, anointed one eh. Bakit may sakit ka?
Kasi po, hindi tayo na perfect bilang mga banal. Unang-una, may anointing. Dumadaloy. May gift ng healing, miracle, okay, pero namatay sa sakit. Bakit? Hindi kasi nila tinatanggap na sila'y banal. Dito po ang ugat sa kasasakdan ng mga banal. May banal ba nagkakasakit? Sige nga. Diyos ang banal eh. Nagkakasakit ba ang Diyos? Sige nga. Pero dahil sa humility, humble daw, tao lamang tayo, likas na makasalanan. Servant lang tayo ng Diyos. Ano? Servant ka ng Diyos, pero anong buhay mo? Buhay servant o buhay Diyos? Sino Diyos pinagsilban mo? Hindi ba ito? Di ba buhay mo Diyos? Oh, come on. Kahit ka ng ama mo eh. Nagsisilbi ka sa ama mo. Hindi. Dahil alipin ka. Alipin ka ni Kristo, opo. Alipin ka ng buhay mong Kristo. Hindi yung alipin ka ni Kristo, may buhay ka sarili mo. Hindi ka nun, kapatid. Lord, baguhin mo ang aming buhay. Ano? For the perfecting of the saints. Paano ma-perfect ang saints? Dami mong members. Tapos ang sigaw mo, baguhin ang buhay mo. Ano? Paano ma-perfect itong mga banal? Babaguhin pa palang buhay mo. Oh, come on, kapatid. Please. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Pag naturuan na siya ng mga senses, isa sa ituro natin, paano humayo. Bilang banal. Paano magpatanggap. In 3 minutes, meron tayong turo naman, in 3 minutes, papatanggap ng tao. May binigay ako sa mga leaders natin, sa mga pastors natin. 12 yung sinasabing G12 nila, doon lahat yung kinuha lahat. Yung unang turo natin, 12 lessons yun. Isa doon, paano ka magpatanggap? In 3 minutes, mapatanggap mo siya. Tapos mo siya mapaliwanagan ng ilang minuto. Bakit? Paano mo siya mapatanggap? Dumadalo yung anointing mo eh. Ang buhay Kristo ang dumadaloy eh. Bakit hindi mo siya mapatanggap? Yan, isa yan sa mga pagtuturo for the perfecting. Yung humayo ka na mag-evangelize ka. Hanggang sa lumakas daw ang katawan. Araw-araw nagtuturo tayo para lumakas daw ang katawan ni Kristo. Buto at laman ni Kristo, ikaw at ako. Para hindi tayo sumunod sa mga sinundan natin. Nangamatay sila sa sakit. Nasagasaan, nabanggaan, nasasakyan, patay. May maliit na anak. Tapos sabihin, pinahintulutan ng Diyos. Ano? Pinahintulutan niya yung diablo, patayin ka? Dahil daw si Job, ganun? Ano? Tinuro na natin dito eh. Ayoko na ganun Diyos. Kung yan ang Diyos ko, ayoko na ganun Diyos. Pinahintulutan niya, patayin ako? Patayin ng ama, ng maliit na anak? Oh, come on! Kaya pinalalakas ang katawan para pagdating ng yoke, nagkakrak siya. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Ang yoke, kabigatan, kasama virus, wasak siya pag dumikit sa iyo. Sabi ko nga siya, umaapoy ang anointing, umaapoy ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyo. Parang umaapoy na sobrang init. Naapoy. Tapos lumipad ang langaw, gusto dumapo. Ano mangyayari sa langaw? Putok siya, patay siya. Yan ang sinasabing, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Lumipad ang ipis, dadapo doon sa umaapoy. Tingnan mo kung makadikit siya. Yan ang sinasabing, for the edifying of the body of Christ. Sa Tagalog? Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi ba katawan, buto at laman ni Kristo? Ayan, isa sa mga tinuturo natin dito. Akala nila siguro, doktrina ito. Ng pananampalataya, naging realidad, naging katauhan. Oo, pinagaling tayo. Correct. Sa pamagitan ng mga latay ni Kristo, pinagaling tayo. Yun po ang simula. Ngunit pag naging realidad na sa atin ang sinasabing pananampalataya, hindi na tayo pinagaling.
tapos na yung pinagaling. Ang sunod na baitan ng whole, hindi ka na pwede tabla ng sakit. Kasi na-edify eh. Lumakas na ang katawan, buto at laman ni Kristo na ikaw. Okay? Verse 13. Till we all come in the unity of faith, hanggang sa mapunta tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Ano ang pananampalataya sinasabi dito? Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Wala pong pananampalataya na totoo. Makinig po mabuti ha. Yan mahaba ito, maaring ilan-ilan na matandaan ninyo. Wala pong pananampalataya na totoo kung hindi po ito kamalayan ng Diyos. Ang pananampalataya po na totoo, kamalayan, katauhan ng Diyos. Hindi ba't ikaw ay may buhay Diyos? Sabi sa Galatians 2:20? Ano sabi ni Pablo? Hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na, the anointed one, ang nabubuhay sa akin. At ang sinabubuhay kong pananampalataya ay pananampalataya ng anak ng Diyos. Katauhan yun, kapatid. Huwag sabi na, nabubuhay kami sa pananampalataya, punta kaming Macau, okay. Mga kapatid, ang plano namin pumunta sa Macau, sa China, sa Taiwan, ganito, sa Hong Kong, ay ganitong petsa. Ipag-pray po natin na matustusan ang aming pamasahe, ng aking asawa, para mag-evangelize tayo doon. Ito naman mga membro, okay, sige. Pwede ba ako mangutang 5-6 sa'yo? Ako, sige, may tindahan ko naman eh. Kasi bibigay ko kay pastora, kay pastor, dagdag sa pamasahe nila. Okay. Pagdating doon, ito naman, mga Kristiyano naman doon, pinagbubulan na naman. Kasi po ganito, hanggang sa puro pamimera. Tapos dala-dala nila lesser of truth. Hahayo ka kapatid at dala mo ay ang alam na nila. Huwag ka humayo. Hahayo tayo dahil ang hindi nila alam na nasa kanila na ay dapat nila malaman for the perfecting of the saints. Ang kanilang spiritual senses na hindi pa nila alam gamitin, yun po ang ating dadalhin sa kanila, kaalaman paano gamitin. Hindi yung darating ka doon. Mas mababa pa yung turo mo sa kanila. Oh, come on. Tapos parinig dito, parinig doon. Pinagluloko mo sarili mo. Iniimbitahan mo sakit sa katawan mo. Hindi yan ang ikatitibay ng katawan ni Kristo, kapatid. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo insecure. Kunyari, punta tayo doon. Ang totoo naman, gusto niya lang talaga mag-abroad. Gusto lang talagang makapasyal sa abroad. Makakapasyal tayo anytime, kapatid, kung tama ang ating kamalayan. Itong pananampalataya na ito, iisa tayo ng kamalayan na buhay natin, Diyos. Tayo nag-aari sa mundong ito. Taga-itaas ka tayo eh. Sakop natin, puspos natin ang lahat ng dito. Pati nga demonyo eh. Nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Ano ba problema mo? Tapos mga api ka ng kapwa mo. Ng mga mahihirap, tingin mo kasi wala silang pinag-aralan. Para mo sinampal si Kristo. Dahil sabi niya, naawa ka sa duka, nagpautang ka sa akin eh. Ngayon, napimundo ka, di tinadyakan mo ko sa mukha. Ako nga pa nagpautang dahil ako kinaawaan mo ako dahil naawa ka sa kanila. Ako sila eh. Sila ako eh. Kaya sabi na kay Pablo, kay Saul eh. Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Saul, ano, sino po kayo? Ako si Jesus. Sabi nga, Diyos ba si Jesus? Hindi. Tapos apihin mo ang duka. Tapos patawag ka, pastor. Anong pang-api ng duka? Pinagluloko mo. Walang-wala na nga eh. Meron kaming kamag-anak dyan sa Cavite. Ayaw naman. Kinig naman sa akin. Upo lang ng upo. Pero sama pa rin sa samahan niya. Wala siyang hanap buhay. Ni wala siyang 4-piece. Nakikitira lang siya sa kanyang anak. Matanda na siya. Si Tento na mahigit. Tuwing first
Baot, third Sunday of the month. Mula sa 13, babiyahe doon sa Bacoor. Dahil mag-ipon-ipon doon ang lahat ng church ng nila. Etong matanda, ni pamasahe nga halos wala. Pupunta sa bahay yun para lang maabutan natin. Dadalhin pa niya doon. So pagdating doon, required sila na magbigay ng ganito para daw sa itatayo na simbahan. Hindi nga makabili yung sarili niyang pagkain yun. So iniipon na matanda yun para ibigay doon. Sabi ko, okay lang po yun. Pero sana bunga. Di ba sinabi magbigay ka? At di kayo bibigyan? Siksik-liglit at umaapaw. Asan na? Ilang taon na kayo dyan? Asan ang bunga siksik-liglig umaapaw? Nagbigay ka. Hindi po dahil nagbibigay tayo, siksik-liglig at umaapaw kanihin natin kung maling kamay ang pinagbibigyan natin. Pinagluloko natin sarili natin. My people perish because of lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Kung kani-kanino mong kamay binibigay eh. Mga mandarambong na kamay ang binibigyan mo. Hanggang ngayon naghihirap ka. Aber, come on. Ay, wala naman kaming hanap buhay. Hindi sinabi doon na siksik, liglig at umaapaw. Ang ibibigay sa'yo, ibabalik sa'yo ng Panginoon dahil abogado ka, doktor ka, malakas ang negosyo mo. Hindi. Walang binanggit doon. Sabi niya, bigay ka. E anong binibigyan mo naman? Tama bang imbakan ng dinadalhan mo ng iyong pagbibigay? Bakit ang karamihan dyan hindi lang naghihirap? Nagbibigay naman. Faithful sa pagbibigay doon sa kamay ng mga mandarambong. Bakit siya ay hindi pinagpapala? May sakit pa. Tapos pupunta doon kay pastor, may sakit po ako. Naku, sister. Kasi naman, ang pagbibigay mo kulang. Sarap barilin, ano? Yung ganun mga nagpapastor-pastoran. Kundi lang masama, masarap pugutan ng ulo yun eh. Salot sa lipunan yan eh. Hindi yan taga-itaas, taga-ibaba yan, kapatid. Kung kayo pasakop doon, kapatid, pakiusap. Mamanilang lubo yan. Sarap na sarap naman kayo pasakop doon. Ang bait kasi ni pastor. Ang bait-bait. Kasama ka sa kabaitan ng kanyang cancer. Kapatid, kaya tayo nagtuturo sa ganito. Para sana marinig nyo, maunawaan nyo. Ang ministry, ang pagpapastor, kapatid, obserbahan nyo. Obserbahan nyo mabuti. Ang paging lahi ng Diyos, tingnan natin, sa Gawa 17:29 ay hindi ginto at pilak. Sakop natin lahat ito, kapatid. Lahi ka ng Diyos eh. Pagkatapos, ultimong matanda ni walang pinagkukunan, imbis na tulungan mo, hututan mo pa. Dahil pag hindi kayo nagbigay, kapatid, hindi kayo pagpapalain. Ano? Itong mga kamangmangan, hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain. Ano? Naging anak ka pa ng Diyos kung hindi ka pagpapalain. Ano ang nasa iyo nung naging anak ka ng Diyos? Di ba buhay Diyos? Sino naglalang ng langit at lupa? Di ba anak ng Diyos? Ang salita nagkataong tao sa iyo. Hindi ba ikaw naglalang ng sanglibutan? Problema mo ngayon ginto at pila? Dahil hindi tinuturo sa inyo na kayo banal? Lahi kayo ng ama niyong banal? Come on. Tapos nagle-labor ka ng desisyon mo ito, ganun. Verse 13, till we all come into the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Knowledge. Ang knowledge na ito, no, hindi po ito yung gnosis. Gnosis, scientific knowledge. Itong knowledge na ito. Knowledge. Ang sinasabi ito ay kaalaman na ikaw at ang Panginoon ay iisa na. Kaya kayo malaman mo na ikaw ay Son of God. Knowledge
maunawaan mo ngayon na hindi na ikaw ito dati. Diyos na ito. Dahil ang Son of God ang binigyan ng authority sa langit at lupa. Iba pong kaharian ng langit, iba pong kaharian ng Diyos. Ang sakop ng Son of God, langit at lupa. Kanya to. Kingdom of Heaven tawag. Iba yung kaharian ng Diyos. Iba itong kaharian ng langit. Sabi ni Kristo Jesus, sinasabi ko sa inyo katotohanan, wala nang mas dakila pa kay Juan de Bautista sa lahat ng pinanganak ng babae. Wala nang mas dakila pa sa kanya. Ngunit, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit, higit kay Juan de Bautista. Kaya kung baptist ka, kapatid, pag-isipan mo mabuti, hindi ka lahi ni John the Baptist. Lahi ka ng anak ng Diyos. May kaharian sa langit. Ikaw at ang anak ng Diyos iisa, hari sa langit at sa lupa. To sabi mo, hindi ka ligtas kung hindi ka mabaptize dahil baptist kami. Pinagluloko mo sarili mo. Andiyan, harapan mo cancer. Palayasin mo nga. Dahil hindi ka na naniniwala na ikay binanal hanggang sa makarating ka sa kaalaman na ikaw ay anak ng Diyos, iisa sa Panginoon. He who is joined unto the Lord is one spirit. Iisang Diyos, isang Elohim. Kaya sabi dito, unto a perfect man. May perfect man, kapatid. Son of God. Unto the measure of the stature of the fullness of God. Fullness of Christ. Kaya sasabihin mo, mag full-time ka sa ministry. Good. Ano ang full-time ministry? Fullness of Christ. Yan ang full-time ministry. Si Kristo, pati mga anghel, pinamamahalaan niya, kapatid. May kaharian siya sa langit, may kaharian siya sa lupa. Ang lahat ng ito, ikaw. Marami kang departamento na inaasikaso, kapatid. Hanggang sa marating mo raw ito na yung imbahada. Ito yung ambassador for Christ. Fullness, kapuspusan ng sukat ni Kristo mismo. Tapos iiwan mo ang negosyo na kumikita. Diyan mag full-time ka sa ministry. Ano? Ano yung supply mo? Sa sinasabi mong ministry. Manghut-hut sa members. Sasabi niya, hindi kayo pagpapalain kung hindi kayo magbibigay. Tingnan mo nga kung pinagpala mga members mo. Sabi, hindi ko iwan to. Metodista ako. Dito kami nabuhay, dito na kami mamatay. Napatunayan ko pagbibigay sa Panginoon. Anong napatunayan mo? Kasi sumisweldo ka ng 30 mil ngayon, nakala mo yun na yun? Yun ang fullness of Christ. May cancer ka ba nilehan sa gumaling? Hindi pa yung fullness of Christ. Anong pagpapala sinasabi mo? Pera? Kaya ka nagbigay doon? Kaya galit na galit ka sa amin? Di, ito, binibigyan akong trabaho. Itong biyaya sa pagbibigay ko. Ano? Ang paging lahi ng Diyos ay sumisweldo ka ng gano'n? Pinagluloko mo sarili mo. Pagkatapos magkasakit ka. Come on. Hindi yan ang fullness of Christ. Fullness of the Godhead ito. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Yan ang measure, sukat ng kapuspusan ni Kristo Jesus. Yan ang ambassador sa mundong ito. Supply yan ng bansa niya sa itaas. Ang supply niyan, kaluwalhatian. Anointing na umuusok. Na pag dumikit ang anumang yoke o kabigatan, wasak siya. Hindi yan pera-pera, kapatid. Ang pera normal yan. Hahabulin ka yan. Blessing shall overtake you. Kaya sabi ni Kristo sa mga hindi pa disipulo, sa mga hindi pa apostol, sabi niya, seek first the kingdom of God. Pag natagpuan mo yung kingdom of God, lahat yan, dagdag na lang sa iyo yan. Hahabulin ka na lang yan.
Hindi yung seek first. Ano seek first? Magbigay ko kapatid. Magbigay ko kapatid. Para idagdag sa'yo. Ano? Anak ako ng Diyos, lahi ako ng Diyos. Kami naglalang ng langit at lupa. Ano problema mo? Anong biyaya? Anong pera at ginto? Anong problema mo doon? Bakit? Kita mo si Kristo? May problema ba siya sa ginto at pila? May problema ba si Pedro nung napatunayan niya? Niya siya lahi ng Diyos? Ginto o pilak wala ako. Pero ibibigay ako sa'yo. Napatayo ba ng pilak at ginto? Yun lang po. Yun ang fullness of the measure of Christ. Anino niya tumatakbo ang diablo? Pawis ni Pablo, tumatakbo ang diablo. Ang sakit. Yan ang measure, fullness of the Godhead bodily. Pati pawis mo may DNA ng Diyos. Problema mo pila, ginto, ano? Pinagpala ka mo? Magkano sweldo mo? 50,000? 100,000? Yan na yun? Yun yung fullness of Christ? Come on, baby. Baka pag dumikit sa iyo ang flu pandemic hindi ka na makaahon. Dahil akala mo nagbigay ka sa church mo. Naniwala ka sa kanya. Kaya galit ka. Hindi kita iniinsulto. Pinaliliwanag ko sa iyo kung ano ka. Magalit ka ngayon, okay sa akin yan, sanay ako dyan. Pero babalik ka balang araw at sasabihin mo, tama pala sinabi mo. Napakarami ng pastor na nanggaling sa seminar ko. Galit. Inabot na ilang taon, napatunayan nila ang tunay nilang katauhan. Kaya bumalik, sinabi, tama pala. Hindi ko naman sinasabi ito na akin Basahin mo Fullness. Hanggang sa marating natin, sabi niya. Ang tamang sukat, tingnan mo sa Tagalog, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kapuspusan ito ni Kristo Diyos. Anong nagpupuspos kay Kristo? Hindi ba siya puspos ng anointing, puspos ng kapangyarihan, puspos ng kapuspusan ng Diyos mismo? Fullness of the Godhead bodily. Kolosa 2:9 hanggang 10. Basahin mo. Pero wala ka naman pakialam, di ba? Basta ang sabi ng pastor mo tayo likas na makasalanan. Mga pinagtuturo ko mga greater. Di naglista nga Ayaw mo Karapatan mo ito. Kolosa 2:9. Si Kristo yan. Teka, may body. Nakalagay doon. Bodily. May katawan. Sino katawan ni Kristo? Sa mundong ito. Hindi ba ikaw at ako? So kung si Kristo kapuspusan ng Diyos, asan si Kristo? Di ba buhay mo Kristo? Kolosa 3:4, basahin mo yung Kolosa. Sino kapuspusan niya? Hindi ba ikaw? Dahil ikaw may katawan, may buto at laman. Tapos galit ka sa karapatan. Dinala na kita sa Malacanang, pinakilala kay Digong na yan tatay mo Anak ka ni Digong galit ka pa sa akin. Gumagapang ang ministry mo. Panguto sa member ginagawa. Na walang-wala, matanda. Naabot-abutan na natin. Iniimbitahan ko pa nga lagi doon sa bahay. Pag nandito po ako, punta po kayo lagi dito ha. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang ha. Naglalakad yun doon, mula doon sa kanila. Naglalakad yun. Ilang kilometro yun. Sabi ko, naku po, sana nag-tricycle kayo. Tapos pagdating dito, alam mo naman nandito ako Pagdating dito, bayaran natin yung tricycle. Naiya mo na. Lapit na nag-shortcut ako. Kung bibilangan mo, 3 kilometro yata o 2 may nakitang nilalakad niyo. Bakit? Exercise naman. Pasunod pag pumunta kayo rito, mag-tricycle na kayo. Kayo naman Pastor pa rin tawag sa akin. Kayo naman, pastor sige na nga po. Sige. Anong magagawa nyo ngayon dyan? Bahala kayo. Ano lang dyan gawin mo dyan sa bahay? Magdilig ka ng halaman. Okay. Pag uwi, bibigyan mo siyempre, kawa-awa matanda para man lang sa sarili niya. Pagdating sa bahay, bigay pa sa mga apo yung. Bibigay pa. Alam mo na yun ang buhay niya Tapos,
huhututan pa ng pastor kaya may patatayo tayong church, kaya obligado tayo magbigay ng ganito buwan-buwan. Oh my goodness, anong patayo building? Whew! Nakabil tayo ng hulugan dyan ng lupa, patayuan natin yan. Ang ating pinaka-budget, 5 milyon, pinakamababa. Kaya ilan tayo? Sa loob ng ganitong taon, sa loob ng ganitong buwan, nakaipon na tayo. Well, good. Kung may bibigay. Ito matatanda na ito, walang-wala na. Turuan mo paano po ang kanilang kapangyarihan, authority sa lupa para po mawala ang kahirapan. Kaya nga tayo in-anoint Anointed tayo, may buhay Kristo tayo para ipangaral ng mabuting balita sa mga duka. Para ang duka hindi na maging duka. Tapos ikaw mismo, masahol ka pa sa duka. Bakit? Inaapi mo ang duka Sinampal mo ang Panginoon. Dahil naawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon. So pag inapi mo, inapakapakan mo ang Panginoon. Nabuhay mo. Ano mangyayari pag inapakan mo ang buhay mo? Dahil akala mo hindi ka banal, hindi ka buhay Kristo. Ano mangyayari? Tuwan-tuwa ang diablo. Lalapain ka nun, kapatid. Hindi tayo ganon. Kaya tinuturo natin dito tama. Verse 13, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Hanggang sa maperpekto tayo. To perfect the saints. Perfect man, ibig sabihin mature. Onto the measure, sukat ng kapuspusan ng buhay Kristo na nasa atin. Mapuspus. Kapuspusan ng Diyos makita sa atin. Yon, ambassador ka na. Dito sa lagi, pag sumama ka, nagtatrabaho ka na rin sa ministry, sa imbahada. Hanggang sa darating ang panahon, ikaw na rin ambassador. Pag ambassador ka na, kapatid, marami kang pinamamahalaan. Mayroon kang labor attaché. Ang labor attaché, isa sa departamento ng imbahada. Ito yung business. Ito yung kumikita ng pera para sa embassy. Huwag mo sabihin, ayoko niyan. Mag-full-time ako sa ministry. Anong full-time pinagsasabi mo? Kumikita ka 100,000, i-full-time mo, iwanan mo yon para sa Panginoon. Anong para sa Panginoon? Kailan ang tulong ng Panginoon? Binigyan ka na nga ng biyaya May negosyo ka na nga, may trabaho ka malaki ang sweldo Iiwan mo para sa Panginoon. Ang full-time sa ministry, fullness of the Godhead bodily. Kapuspusan ng Diyos, kapatid. Ikaw ang nakikitang Diyos sa mundong ito. Till we all come. Doon sabi sa measure of the fullness of Christ. Yan ang full-time ministry. Pag naging ganyan ka na, kaya mong pamahalaan, kapatid, ang lahat. Bakit? Sakop mo nga ang buong sanglibutan Yung pangmamahala ng time mo, time management, kita mo, gusto magpatawag na pastor. Pero ito, prayer meeting natin Simula tayo ng alas 7 para makauwi tayo mga alas 9. Kung pwede sana alas 6. Sabi, hindi po pwede kasi po galing sa opisina, makarating po ako sa bahay mga alas 6 na, baka 6:30. So may panahon pa ako ayos sa pamamahay ko. Tapos alas 7 po, pwede ba? O sige, alas 7. Nako, alas 9 na, hindi pa dumating si sister. Pero gusto mo patawag, pastor. Time management ay ugali ng mga ambassador. Pag dumating ka na sa kahustuhan na ito, sabi dito, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, verse 13, hindi ka na raw bata. Dito sa verse 14, that we henceforth be no more children. Sabi niya, upang hindi na daw hanggang sa abutin natin ang paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo upang wag nang maging mga bata pa. Hanggang ngayon mga bata pa rin tayo Ayaw natin ng matigas-tigas na pagkain Pag sinabing marami pa hindi naniniwala galit sa Pasko. Yan hindi daw pinanganak si Kristo sa Pasko. Si Kristo po, si Jesus, hindi nga po pinanganak. Nung winter time, December, hindi siya pinanganak. Ang Pasko po, hindi po kapanganakan ni Kristo. Ang Pasko,
Christmas ay patunay ng anointing ni Kristo sa mga kanyang unang bunga o kapatiran, mga apostol. Kapanahunan po ng mga apostol, ang sinisilibra doon sa Roma ay piyesta ng Diyos araw, Sun God. Kasi every 25th of December, kasi ang mundo po, kung napag-aralan nyo, ito ang mundo ha. Ito ang araw. Ang araw po hindi umiikot sa mundo. Ang mundo po ang umiikot sa araw. May winter solstice na sinasabi sa astronomy. Pagdating ng 25th of December, doon po nagsisimula na ang araw ay hindi na nakikita. Malamig na malamig dahil ang araw lumalayo na sa mundo. Mayroon pa ring araw, pero hindi na katulad nito ngayon na may araw ka nakikita dyan. Kaya hindi malamig. So sa 25th of December, na-obserbahan nyo ba na ang Christmas ay 25 ng December? Pero ang kamatayan ni Kristo na siniselebrate natin, hindi po fix ang date. Makaling mabuti. Hindi ba yung Semana Santa ay walang fix na date? Minsan, Abril, ano ba? Minsan, Marso, tama ba ako? Kung saan pumatak yung ganong date, doon nilalagay. Pero ang Christmas, fix. Bakit? Dahil sa ikot ng mundo sa araw, pagdating ng 25th of December, nakatago ang araw sa mundo. Kaya malamig. Hindi pinanganak si Kristo doon. Kaya siniselebrate ng taga-Roma noon ang Sun God. Nag-aalay sila pati buhay ng dalaga. Iaalay nila, lumabas lang ang araw sa kalangitan. At tawag nila Diyos araw. Dahil sa anointing ni Kristo sa kanyang mga unang mga bunga ng banal na Espiritu, narating nila ang Roma. Narating nila ang emperor ng Roma. At naniwala na si Kristo nga ay pinanganak ng Diyos. Mula noon, pinalitan ng emperor ng Roma ang kanilang fiesta kada 25 of December ng Christmas. Una-unang Christmas. Ginanap, diniklara ng hari ng Roma, emperador ng Roma. Hindi ang hari, ang Roma po maraming mga hari. Ang pinaka-boss nila emperador ng Roma. Na mula ngayon, 25 of December, palitan ang fiesta, gawing Christmas. Ibig sabihin, nagtitipon-tipon tayo para kay Kristo. Doon po nagsimula ang Christmas. Hindi sinabi ng anak si Kristo doon. Yun ang patunay na maging ang pinakamasama na fiesta na sinisilibra ng mga hintil ay naagaw at pinalitan ng mga Gang of Christ. Kaya mayroong Christmas. Tapos galit kayo sa Christmas. Kung galit kayo sa Christmas, huwag niyo tanggapin yung mga bonus, Christmas bonus. Kasi hindi tama yun eh. Hindi ayaw namin ng Christmas. Hindi huwag mong tanggapin ng bonus. Kung opisina ka ba, tatrabaho ka, ayaw mo pala ng biyaya ng Christmas eh. Huwag ka mag-share, magmukmuk ka din sa tabi. Hanggang sa magkaroon ka ng stress, cancer. Ako, masaya ako pa Christmas. Dahil napatunayan ng ating Panginoon na ang Sun God, piyesta ng mga hintil, na nag-aalay ng buhay ng tao, napalitan
ginawang Christmas. Yan ang katotohanan ng Christmas. Hindi pinanganak si Kristo ng ganung panahon. Si Jesus. Dahil si Jesus na si Kristo, Diyos. Sa tamang panahon, pinanganak siya noong magbabayad ng tax. Anong bayad ng tax? Ngayon, buwan na ito, June. Nung itong end of June, magbabayad na kami. Tapos na, taxable year. Babayad na kami ngayon. O magpapayad na kami ng tax namin. Kukunin namin yung sobra sa binayad namin. June. Summer. Doon sa Sabsaban. Kung i-trace mo talaga ang kapanangatan ni Kristo na madaling araw nagpapakain ng damo ang mga pastol sa kanilang mga tupa. Walang damo makakain pag winter. Puno yan ng yelo. Walang makakain ng tupa mo dyan. Dahil kuha ka ng kung saan bibili ka doon ng mga damo at dalhin doon sa tupa mo. Pero hindi yung dadalhin mo sa labas. Sobrang lamig. Pakain mo tupa mo doon, wala nang makain, nakatambak ang yelo. Hindi December yun, June yun. Somewhere sa June. Or end of June. Ngayon, taxable year. End of June. Hindi ka panganakan. Unawain natin, kapatid, ang history. Hindi yung galit kasi sinabi ng pastor mo na huwag kayong maniwala sa Pasko. Hindi pinanganak si Kristo. Totoo naman hindi pinanganak. Pero ang Pasko, ebidensya ng authority, anointing ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin. Kaya silibra mo. Ito ang patunay na naagaw namin ang piyesta ng Sun God nila. Pinalitan ng, biro mo, Emperor ng Roma. Ang nagdeklara, mula noon, diniklara niya lahat ng sakop ng imperyo ng Roma. Lahat ng citizen, Kristiyano. Matindi yan. Dineklara ng hari, taga-Roma ka, citizen ka ng Roma, opo, Kristiyano ka, mula ngayon sa araw na ito. Kaya hindi tumanggap kay Kristo, naging Kristiyano. Doon nagsimula yung reliyon ng Kristyanismo, sinasabi nila. Pero kanun pa man, kapatid, ang Christmas ay pagpalit sa Sun God nila. Naging Son of Righteousness na ngayon, si Kristo. Ang Christmas. Kaya huwag kayo pasasakop sa tao lamang. Kung ano-ano pinagtuturo. Tuloy, hindi nyo na-enjoy. Dapat i-enjoy sa mundong ito. Come on, huwag kayong pag-apos. Till we all come, sabi dito, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala, sabi ng anak ng Diyos. Dito sa verse 14, upang tayo wag nang maging mga bata na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabilang ng lahat ng hangin ng aral. Sunod naman tayo sa mga aral nila para tayong batang maliit, sunod-sunuran. Kung ano isubo sa atin, ngunguyain naman natin. Tatanggapin natin dahil bata tayo. Sinabi nila na, Christmas, huwag kayo mano dyan. Nako, parurusahan tayo ng Panginoon. Ano? Sabihin mo sa pastor, i-search mo nga kamo sa Google ano ang meaning, anong simula ng Christmas. I-search niya sa Google Ano sa Google? May pangalan pa emperador doon Kung anong pangalan niya May date pa doon. Anong taon yun? I-search mo sa Google. Akala mo, akin lang yan. Sa Google, i-search mo. Kung ano is history ng Christmas. Huwag yung paniwala doon Hindi tuloy na-enjoy ng anak mo, pati anak mo nakatingin lang sa labas. Saya-saya naman nila. Mama, bakit wala tayong ganyan, mama? Sama yan. Walang Pasko. Ang Pasko, hindi dyan pinanganak ang Lord. Kapatid, huwag kang pag-apos. Huwag kang pahapay-hapay, Magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral na pahapay-hapay daw tayo. Pinagluluko tayo, pinagagapos tayo. Pinagagapang tayo, hindi na tayo dapat bata. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Sa katusuhan ay sa mga lalang ng kamalian. Alam mo yung sinasabi niyong Kristyanismo, kapatid? Karamihan sa ating gapos. Ginagapos tayo. Yung sinasabi nating Kristyanismo. Papaniwala tayo.
Kung may time tayo, pag-aralan natin ang communion, pati baptism. Ang communion po, hindi binibigay sa mga bata. Wala pong first communion na sinasabi. Ang communion po ay binibigay sa mga taong alam na kung bakit namatay si Kristo. Anong pakinabang? Tapos bata na walang malay, nakalagay doon, basahin mo ha. Kung hindi mo alam, sabi niya, ang kahalagaan ng communion, huwag kang sumali. Magkakasakit ka. Maraming namatay. Gusto mo ba anak mo mamatay sa sakit? Unawain mo ang communion. Huwag yung communion lang ng communion. Hindi natin pinaliliwanag. Ano ang ibig sabihin doon? Hindi mo alam communion kanyang communion. Ang communion, katawan ni Kristo, kinakain mo, iniinom mo dugo ni Kristo. Hindi mo pwedeng gawin yon nang hindi mo alam kung bakit. Bata, maliit, nakalagay doon, basahin mo. Magkakasakit, marami yung namatay. Kaya sa ginawa nila yan, nang walang kaalaman. Dito, unang Korinto, chapter 11. Daanan na nga natin. Chapter 11 ng unang Korinto. Tingnan mo dito. Dito, verse 27. Tingnan mo, basahin ko po sa King James. Kaya sa lagi, may communion din kami, pero tinuturo po namin ang tama. Dito sa verse 27. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Ang bata pa nakaka-examine ng kanyang sarili. Pag hindi mo kayang examinin ang sarili mo, kung sino kang tunay, ano ang tunay mong katauhan, huwag ka rin sumali dito. Sabi niya, for he that eateth, 29, and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. Tagalogin natin. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, verse 30, hindi kinikilala. Hindi ba ikaw ang buto at laman ni Kristo? Kinikilala mo ba ang katawan ng Panginoon? Ikaw! Huwag mo dalhin ang anak mo doon. Akala mo pag hindi nag-communion, hindi ligtas ang anak mo. Binanal ang anak mo. Pati asawa mo nga hindi mananampalataya, binanal eh. Bago ito, ang chapter na ito, puntahan mo. Ang 2 Corinthians 7:14. Bago ito. 1 Corinthians 7:14. Bago mo basahin ito, pinaliwanag mo na doon na anak mo banal. Anong communion? Hindi niya naunawaan kung ano ang communion. Ikaw nga hindi mo naunawaan eh. Sali ka na sali. Kaya marami dito. Basahin mo ha. Verse 30. Alam mo kung hindi natin tuturo ito, paano nyo na malaman? Paano natin ma-perfect ang saints? Ito ha. Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatulog o namatay. Kala nyo biro-biro yun. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Patay. Bakit? Sumasali sa komunyon, hindi alam kung ano. Hindi inusisa ang sarili. Mga bata ba nakakausisa ang sarili? Na-examine ba nila? Mga anak mo, banal yan. Usisain mo sarili mo para ang anak mo, banal.
Mapatunayan mo na anak mo banal. Hindi niya kailangan ng communion dahil hindi pa niya kailangan. Bakit? Hindi pa niya na-examine sarili mo. Ikaw umexamine sa sarili mo bago ka sumali. Sabi dito, verse 29, for he that drinketh and he that eateth and drinketh unworthily. Anong unworthy? Sa Katoliko, inuso nila, yung mga hindi kasal ha, bakit hindi sila kasal, nagsasama? Ay wala nga annulment sa atin. May annulment nga, daan-daan libo kailangan bago ma-annul para magpakasal uli. Wala namang divorce sa atin. Nagsasama itong pinagsamang dalawang puso naging iisa Tapos sabi, hindi kayo pinagsama ng Diyos. Teka. Ang lalaki sa lalaki, kinasal. Pinagsama ng Diyos, hindi. Babae sa babae, kinasal. 1,000 beses kinasal. Pinagsama sila ng Diyos, hindi. Ang babae, pinakasalan ito si Seth. Dahil multimilyonaryo. Pinakasalan niya ang pera. Pinagsama ng Diyos, hindi. Huwag mo sabihin na porke kinasal, pinagsama ng Diyos. Maraming kinasal, nagpakasal lang dahil sa maraming dahilan. Eto, napakasal dati. Nahiwalay. Iniwan. Dahil akala niya mahal niya. Mandaraya ang puso Puso na natural ginamit. O ngayon, nakita niya kanyang talagang tunay na mahal. Nagsama. Hindi nila pinakomunyon. Bakit akala nila hindi sila worthy? Hindi sila karapat-dapat. Ano ang karapat-dapat? Verse 20, examinin mo raw ang sarili mo bago ka makaisali sa communion. Bakit? Sabi sa 27, sabi dito sa verse 27, pakinggan natin mabuti. Nadaanan na rin lang natin, wala tayong time. Okay, laki na. 1 hour and a half na. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sino ang katawan at dugo ng Panginoon? Sino? Makakala mo umiinom-inom ka lang ng saro, kumakain ng tinapay, dahil gusto mo alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus. Good! Na lahat ng sakit dun, inako niya. Kaya pinagaling na tayo lahat. Good yun. Pero hindi mo ba inuusisa sa sarili mo na ikaw ang katuparan ng dugo at katawan ni Kristo? Kaya tuwing iniinom ito, inaalala mo na ikaw ang katuparan physically. Etong katawan ni Kristo, na katawan ko. Eto, dinideklara ko sa langit at lupa na itong katawan na ito at itong katawan na ito iisa na. Iniinom ko ngayon ang dugo ng kordero ng Diyos na dugo ko. Eto, langit at lupa makinig. Eto, dugo ng kordero ng Diyos na dugo ko. Physically, eto na ngayon. Kaya ng bata yan, examine ang sarili niya. Kung hindi ganyan, sabi niya, pagkaunawa mo, nagkakasala ka. Kaya sabi sa verse 30, marami sa kanila ang mahihina, mga masasakitin, at hindi kaunti ang namatay. Marami. Ano sabi sa 31? Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Ano ang sarili natin na hindi hahatulan? Hindi ba ikay banal? Kaya nga piniperfect natin pati dito sa communion. Ituturo natin Ano ang pagkakilala sa sarili? Ano bang sarili mo? Babaguhin buhay mo? Ano buhay mo ngayon? Dapat pa bang baguhin? Hindi ka hahatulan. Bakit? Kinikilala natin ang ating sarili. Ano ang ating sarili? Ano buhay meron tayo? Anong katawan meron tayo? Tapos isasalin mo, anak mo doon. First communion ko, no? Sikat, di ba? May handa pa Ibig sabihin, may pera kami. First communion. Bongga. Di niya alam. Yun ang simula ng anak mo maging masakitin. At kung hindi ka magbabago ng iyong pag-iisip, dalhin ang pag-iisip sa itaas, mamamatay yan, kapatid. Katulad mo rin sakitin.
Bakit? Sumali-sali kasi hindi mo naunawaan. Dito sa lagi, pinauunawa natin. Kung naisali mo sarili mo, naisali mo ang iyong anak doon na hindi pa marunong mag-examine ng kanyang sarili, sinali mo sa first communion ko no, hanggang ngayon nagpapa-communion ka sa anak mo na hindi naunawaan, i-rebuke mo. Patungan mo ng kamay mo, linisin mo, palayasin mo lahat ng sumpa na yon, ng reliyon, ng ritual sa anak mo, sa pamamahay mo, papuntay mo sa ilang. Okay? No problem. Pati sarili mo. Pero kung ayaw maniwala dito, bahala ka. Okay lang yun. Ayan, nagsabi, sakitin, mamamatay. Kaya dito, piniperfect natin. Tinuturo natin para hindi maging sakitan ng inyong mga anak. Pati ikaw, na sumali sa communion, hindi mo naman alam. Pati mga Pasko, galit ka. Eh, sarap-sarap sa Pasko, walang trabaho, may bonus pa. Ang Pasko po, ulitin ko, hindi po kapanganakan ni Kristo paayon sa kanilang pangunawa. Ang Pasko, pagsisilibra na yun ang araw na diniklara ng Roma, kapanalunan ni Kristo Jesus. Pinalitan ng kanilang piyesta ng Christmas, pagtitipon para kay Kristo. Mula noon, may patunay ang Diyos, kaya lang binago nila ang meaning. Mula noon, patunay ng Diyos ng gang of Christ, mga rebelde na nakagisnan na ritual ay nanalo. Napalitan ang piyesta ng Sun God, naging Christmas. Yan ang Christmas, kapatid. I-enjoy mo ang Christmas dahil yan ang patunay na panalo tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, mahaba-haba na. Sana ma-review nyo. Hallelujah. Father Almighty, salamat po. Kahit galit man ang narinig nila, ngunit ikaw mismo, Panginoong Yesus, pumasok ka sa templo at pinagwasiwas mo ang kanilang mga lamesa. Ginawa nilang negosyo ang tahanan ng iyong Ama. Pinaglalatigo mo pa ang kanilang mga tindahan na ginawa nilang negosyo ang templo ng ating Ama. Kaya paunawa niyo po sa kanila na hindi po tayo galit. Gusto lang natin malaman nila ang tunay na katauhan mo sa amin. Na kami ang iyong buto at laman, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kaisipan. Nang may taguyod ang imbahada mo dito sa mundo. Ang iyong sentro ng lahat ng pagpapala, kapayapaan, kapangyarihan. Piniperfect namin ang saints. Piniperfect natin, Panginoon, ang mga banal upang humayo hanggang sa marating namin lahat ang kapuspusan mo at maging ambassador nga sa mundong ito. Hindi namin iiwan ang mga biyaya na binigay mo para sabihin mag-full-time kami sa ministry. Alam na namin ngayon ang full-time sa ministry ay fullness of your God, of you, O God. Fullness of the Godhead bodily. Lahat ng binigay mo sa amin, alagaan namin ito. Palaguin pa namin negosyo, ang trabaho, pagantahin pa namin. At lalong palaguin pa namin ang ministry mo. Ang imbahada mo sa mundong ito. Ama, salamat. We bless you. We honor you. Sa pangalan ng aming katuwiran, aming katauhan, aming buhay, si Kristo Jesus, na ikaw rin. Amen. Hallelujah. And just so God go forth hanggang sa huling pagkakataon. Bantayan ang hangin na tanging mabuting balita lang ang maririnig, makapasok sa puso at isipan ng bawat makikinig nito. In Jesus' mighty name, I dispatch you. Guys, you're blessed. Baka wala tayong live mamaya. Ito na lang. I-reviewin nyo. Hindi po ako galit. Pinaunawa ko pong karapatan natin para hindi po tayo masali sa kanila. Hindi po tayo sumunod sa katalunan nila. Please. Ang ministry po, imbahada ng tagaitaas na nakikita sa mundo. Ang ministry po ay mayroong minister. Ang imbahada po, mayroong ambassador.
Nag-aaral tayo hanggang sa ma-perfect tayo, hanggang sa maging ambassador tayo. Amen? You're blessed. Thank you, guys. Thank you.